na nakalive pa siya eh. Yung unang topic niya, nakatap tayo sa kanya. Ito, Sir Leonardo. Maiksi lang, Mabsat. Imagination lang, hindi yan krimen. No? Rufus, lusot si VP sa harada. Sige, tingnan natin to, Sir Leonardo. Papasukin natin. Okay. Bilisan natin to para matapos agad, Sir Leonardo. Gawin natin 20 minutes. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Batas ito Attorney Claire Castro. Today is March 3, 2026. At okay ba ang ating audio, mga ka-clear? Thank you, Addictus Rex. Ating mga MIB, Shiro Kansaki, Maylene Mayananale, Angela Gonzaga, Poras Ludlen, Master Pogi Takumi, Vencir Lemon, Reviton 2.0, Red Strategies, All Walks of Life, Equilibrium Fires, MUG, Rudy Manuel, Sharon St. Mary, Taxi 11, DJ Byron, and Nanay Brenda Barton. And of course, Tatay Jack Ferds, Teki Mine, Maestro Paul TV, Direct Freddy Valera, Letres, and Banat Boy. Okay, maraming Happy salamat. birthday, Banat Boy. A, Jenny Ramos, Lendel Rosario, Rochelle Erpelo, Melky Bilan, Janet, Ras Felix, Nishi Cruz, Eileen Drinon. Yan, Eileen Drinon. Okay, Essing Marian, Lori of Sweden, Jenilyn Arsenas, Veron Macaraeg. Okay, thank you. Batang Helmet, nandito pa rin si Batang. Thank you, Batang Helmet. Raquel Adviento. Yan, Manggagatas ako. Forward. So, Susan Larson Santos, Elito. Here because she did not say anything attacking the president. Yan. Here, the next sentence, she even apologized to members of the King of Jesus Christ, Kibolos Church, for campaigning and running with Vice President Marcos. Well, that is her opinion. Saying that, but she did not say, let us remove the president. Nothing of that sort. She just apologized that she campaigned and running with the president. Therefore, that particular allegation is not sufficient. Di ba sinama dito, mga kakli, mga binabanggit sa kapag nangangampanya siya, na nais natin na mawala ang Pangulo sa pwesto, hindi nabanggit. In substance. And now, we go to 114. Ito na. 114, she made pronouncements expressing a desire. Ano yun? 114. I will read to you. Then, on October 18, 2024, VP Sara made public pronouncements showing her desire to decapitate the president. Now, let's go. Because it's stated here. Let's go to what was stated. Hindi natin naman pinapili. Nasa akin bang video na yan? Wait lang. Hanapin ko nga yan. Hindi naman siya nag-free. Fast forward. Ano na natin to? Sige, attorney. Go. Sabi yan, toxic siya. Umami na siya na yung relationship, Umami siya na yung relationship daw ay toxic na siya. Toxic. Okay? So imagine mo, pag toxic ka, parang punong-puno ka na ng inis. Diba? Pag toxic yung relationship mo, parang sagad na yung inisan nyo. Diba? Parang dangerous na yung stage ng relationship nila ni PBBM. According to her, toxic. Too dangerous na yan. Dangerous na sila. Yun yung pagkaka-describe niya, ha? Sige, toxic. Okay, tuloy. Narinig ko. Sabi ako, diba? Narinig mo katabi ko. Narinig mo katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, hindi niya alam kung may sasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you this time? Siyempre bata, hindi niya alam ba saan yun? At the time na kinukwento to, mga kalir, hindi natin alam na ano pala yun, ha? Kadete na, ha? Graduate na, ha? Hindi pala bata, ha? Pinulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Ang sagot niya. Yung mukha niyo, mga kalir. Ito yung sasabi ko sa inyo, Diba? Tignan niyo. Joke lang yan, attorney. Putragis. Tignan niyo. Ito, mga kalir, pagka medyo galit yung mukha niya, iba talaga siya. Pero pag nakangiti siya, iba eh. Chucky ba, attorney? You just imagine. The word. We are using the word imagine. Imagine niyo yung tsura niya. Pag galit. Di ba? Pag ano naman, hindi naman problema, di ba? Oops. Yan. Bakit nagdoble ako? Okay. So, imagine niyo lang, tingnan niyo. Sige, titigan niyo, mga kaklit. Titigan niyo. Di ba? Titigan niyo pa. Habang tumatagal.
Diba? Paggalit, paggalit. Diyos ko, Lord. Why? Why will I give you my watch? Uy, ganyan ba nagsalita si Pangulo? Why? Why should I give you my watch? Ganun ba? Patingin nga, hindi naman yata eh. Exage. Why? Oh, nakaganyan ba? Wala. Why? Opinion. Why, Sir Leonardo? Why? Diyos ko, Lord. Why should I give you my watch? Parang hindi ko nakitang ganun na. Nakita naman natin yung video na to ah. Why will I give you my watch? Ba? Exage mga ka-clear. O, di ba? Silver Star me? Sige, tuloy. At that point, masakit na ako. Kasi feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may kumot ako. So, seryoso to mga ka-clear. Hindi to joke ha. Gusto ko, ang galing ng ulo niya ba? I realized, Mukhang demonyeta, ganun ba, LC Mix? Diba? Toxic. May galit na siya. Atty. Rufus, this is not just a joke. Toxic yung relationship. May pinanggagalingan na to. Kaya gusto niya na mawala. Si Pangulo. Toxic eh. Kaya kung ano-ano nang ginagawa. Oh. and it did not help na ikaw ang dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung Sana kasi binigay mo yung relos mo. Hindi ka naman nag-offer. bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President. Oh, yun naman pala eh. Ba't hindi mo ginawa? Ha? Teka lang. Saka mga clear, hindi naman daw yun ang ibig sabihin na, can I have your watch? Diba? Sa military. Ang sabi dyan, para bang back us up. Ganun. O parang watch over us. Yun yun. Sino ba nagsimula, mga kakli na nagbigay ng relos? Baka kasi hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nun. Diba? Si dati Pangulo Duterte na nag-start magbigay ng relos. Hindi naman manghihingi talaga literal ang graduate. For what? Sabi niya, dapat ang sagot dyan, certainly, can I have your watch? Ginawang literal kasi. O ngayon, minana ni VP Sara. Yan, ito ng presidente, pero I hope it will do. And then I realized na baka mas lalo makahiya. Yung bata, if I do that, so I just imagine myself cutting Imagine myself, his hand. Imagine myself cutting his hand. Hindi ito biro. Imagine myself cutting his head. That is a desire. Kaya mo siya ini-imagine kasi desire mo. Yun yung nasa puso mo, yun yung nasa utak mo. Diba? Ngayon, yun na. Imagine cutting his head. Ulitin natin para Cutting his hand. Naka-mute na naman pala si Maestro, Diyos ko Lord. Attorney, ulitin ko lang So, ibig ba sabihin, yung desire niya na iniisip si Ann Cortez, yun ang nasabi ng utak niya. Kasi nakita daw niya, gandang-ganda siya at nag-init siya. Diyos ko Lord, Leonardo Ansag, Diyos ko po. Imagine myself cutting his hand. Magigil. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin sa mga katabi. So, na-realize ko, toxic na ito. May galit, mga kakli, may galit. Ngayon, punta tayo kay kay Representative Rufus. Paano ilulusot? Gusto kong tanggalin yung ulo niya ba? Gusto kong may desire. May gusto. Gusto ko. Desire. A desire. Not a threat. Sige, tuloy lang natin. Just a desire. Can we prosecute somebody with desire? Ato, mga kaklira, tagalugin natin. Gusto kitang patayin. Gusto kitang patayin. Now na. Diba? Toxic na relasyon, papatayin kita. It's the same thing. The desire. Threats yun. Mga kaklira. Siyempre, sabi ng DDS lawyers, hindi. Pero telling a victim that you are imagining killing him,
or imagining his death, it can be considered grave threats. Diba? I'm imagining killing you. Dinidesire kong patayin kita. Na ginugusto kong pugutan ka ng ulo. Not a crime? Diba? Pangulo? Kung sa US nangyari yan, wala na yan, nakakulong na yan. Diba? Threatening someone with the infliction of a crime. Hugot ulo. Desire. Gusto. Gustong patayin. Gustong pugutan ng ulo. Ano pa ba yun? Maybe bigyan talaga tayo ng ibang interpretasyon. Tinagalog yan ang desire. Gusto. Is it a crime? Okay. Halimbawa, may tumawag sa'yo. Representative Rufus. Halimbawa lang. Desire kong patayin ka. Desire ko na pugutan ka ng ulo. Halimbawa, gano'n na. And you know that person. At galit sa'yo yung tao na yun. Toxic. Toxic. Okay lang? Ayos lang? Hindi pagbabanta yun sa buhay na isang tao? Ako nga. Sinabihan lang coccyx kong walang latay sa appendix ko. The fear that it created. Tapos yung magbabanta sa'yo, toxic. Diba? At ang sabi ng ibang abogado like Tony Lo Nakapunan, may problema. May problema. Diba? May problema daw. Yan na yung sign ng mga insane. Diba? Sabi ni Tony Lo Nakapunan, yung nagbabanta sa'yo, ang pamilya niyan, killer. O wag yung pamilya, tatay. Yung kapatid niyan, ipatalim doon sa bar. Marami silang baril. Ha? Tapos, desire? Desire lang yan, walang mali. So ngayon, lumalabas mga Chris sa itong klaseng pagdidepensa. So lahat na magsasabing gusto niyang patain si A, desire kong patayin ka, desire kong pugutan ka ng ulo kasi toxic tayo, toxic. Wala na, okay lang. Ayos lang. It's just a desire. Walang mali. Walang crime. Kasi gusto lang naman niya eh. Sige, isipin nga natin yan. Diba? Hindi ko alam kung saan nanghuhugot sila. Siyempre, sabihin nila, tama sila. Pero kung anak mo, tala lang, Representative Rufy, kung anak mo, wag na ikaw, ay Rufy, Rufus, kung anak mo na pagbantaan ng ganyan, phone. Agree, attorney. I always say, Kung you anak can't ni manage what Rufus you yun. can't see. Monday.com shows you the full picture like that. Kung anak ni Rufus kung sakali, Wala kang gagawing aksyon. Ano? Kasi okay lang. So lahat ngayon, nagsasabing gusto nilang pugutan ka ng ulo. Gusto ka namin pugutan ng ulo. Serious ha? Hindi mo siya ipapablatter. Kasi okay lang. Diba? Pag sinabing, gusto kitang barilin. Tapos yung tao may baril. Hindi ka matatakot kasi it's just a desire. Walang krimen. Di ba? Oh. Second, I imagine myself. Imagination. Can imagination be a basis for impeachment? Di ba? Pag sinabi mong, I imagine killing you. Grave threat yun. It's just saying, gusto ko, ito naisip ko, patayin kita. Ito na tayo, ha? Gawin natin, i-dramatize natin, tawag. Alam mo, toxic. Toxic ka. I-imagine ko, pinupugutan kita ng ulo. Diba? Ayun, Cox 6 na raw. Oh, Cox 6 na. Cox 6 ka. Dito siya. Cox 6 ka. Alam mo, ini-imagine ko, pinuputulan kita ng ulo. Nawagan ka, ha? Rep Rufus. Ay, hindi yung crime. Wala yung pagbabanta. He's just imagining things. Makakaklit. When you say you're imagining killing him, it's equivalent to desire to kill. Kasi nasa utak mo.
Yun yung gusto nang gawin ng utak mo. Sabihin mo pa, on national TV, vice-presidente ka. At yan ang sabihin mo sa Pangulo? Buhay ang pinag-uusapan dito, hindi ng ordinaryong tao. Kahit ka ordinaryong tao, pwede magdemanda sa sinasabing ganyan. What more ang Pangulo? Naman. Huwag naman natin pababawi ng sarili nating batas. Di ba ano, kailangan tayo gumawa ng batas pag sinabing, ay imagine, killing you. Hindi siya krimen. Walang pagbabanta. Tingnan nyo, para lang. Diba? Para lang maiba, matwist ang katotohanan. Imagine telling the public yun na, that you are imagining cutting off your enemy's head. Sa Amerika, can constitute a grave threat or true threat in US law. Diba? Pangulo, sabihan mo ng ganyan? Okay lang sa inyo? Diba? At hindi joke yung ginawa niya. Nakita niyo yung arte niya. Ganon. Talagang Gina G yan, attorney, yung expression niya. Diba? Maikot lang. Matwist lang. Diba? I don't know kung ano mga, di ko napansin kung ano mga sinabi dito. Wait lang, Macris. Pakinggan natin. You see? And then she continued, hindi marunong maging presidente ang nakaupo. O doon lang tayo sa ano mga Macris, sa pugot ulo. Tingnan natin dito, pakinggan na lang natin to. Doon lang naman ako medyo... We are moving forward. Be remiss in my duty as a vice chair not to study the facts of this impeachment complaint. With respect to a man I consider my mentor, very well argued. But for the sake of the body, I think it's very important for us to actually look at the context by which these events occurred. With the help of the ComSec, I'd like to request that the articles that were cited in the annex be displayed for the committee so that we can go through the events one by one. You're requesting for I'm requesting for the articles that were cited in the annex of the impeachment. articles cited as annex of the impeachment complaint. With reference to the January 28 date, the March 12, Ito na lang. Mga kaitsunan ko! 17, 2024, and then 18 October 2024. Again, Ito na. Oh. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung imagine myself cutting his head. Gina G, attorney, Gina G. Galit. So, hindi just imagining things. Yung gusto niya mangyari. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. Pati yung dalawa yung mga katabi, pinagbantaan din. Naomi Chin, shout out. Vice-presidente Naomi to, Chin. mga vice-presidente to. Diba? Yun yung point eh. Oh, a statement made loudly and publicly such as I imagine killing you can constitute grave threats. Kasi yung desire sa utak mo, desire, gusto, ini-imagine mo sa sarili mo. Katulad ng pag-imagine ni Suntay kay Ann Curtis. Diba? Yun. Desire. Diyos ko po. Okay, mga ka-clear? O, Yes. yun lang tayo. Meron Yes, pa tayo iba, isa attorney. pa. Pina-imagine ko lang sa inyo, ano ang imagination nito? Imagination. Imagine ng pag-toot, ayos lang. Representative Rufus, pag Pero sa imagine, ibang ordinaryong tao, pagpatay, gawin yan. ayos lang Pag-imanda na yun. yan. So, maraming salamat, attorneys. Puputulin na natin dito. Sir Leonardo, okay. At least nakuha natin yung punto dito ni attorney Claire, mga kabsat, no? Talagang yung pag-imagine ni Rufus, no, na pag itong video nga na to na gustong gawin ni Sara kay Pangulo na ginaganon pa, nako po, ayos lang daw yun. According kay Rufus, Diyos ko Lord, Naomi Chin, naspak ba damanan, sa bali manan ti ka, taray ti utak da. Diyos ko Lord. O, siya, kan tayo, next topic tayo. Ano ba yung kanito? Masyadong mahaba yata tong isa, no? Okay na tayo dito. Alright, so maraming salamat, attorney. Next subtopic tayo, Sir Nando. Again, shoutout po sa mga kasama natin. Tatlo na kayo.
Tatlo na kayo. Elsie Mix, Naomi Jean, Sir Leonardo. Ay, may tatlong bisita si Maestro. Okay lang yan. Sige, subtopic tayo, Ma'am Sat. Here we go.